Magandang hapon mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Araw na ulit para kumilatis po ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataporma, advokasya? Paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema ng bayan? Live na live po tayo sa True FM sa 105.9 at sa True TV Channel 19. Diyan po yan sa mga Signal subscribers mga kapatid. Ang ating pong aplikante ngayong araw, isa sa mga kandidato sa pagiging alkalde po ng Caloocan City. Mas kilalanin pa natin si dating Senador Sonny Trillanes. Makisali po sa isang oras na job interview dito lang sa Sagot Kita, Aplikante Serye. Ang ating question of the day, ano ang pamantayan mo sa pagpili ng kandidato? Comment po at i-share ang ating Facebook at YouTube live stream. Inaanyayahan ko rin po kayong magtanong sa ating aplikante, lalo na po dyan sa mga taga-Caloocan. Shout out po sa mga taga-Caloocan since ang ating pong guest today ay tumatakbo nga po sa pagka-mayor dyan po sa inyong city, you should be more involved. Ano ba yung mga, tanong ko rin, ano ba yung mga issues, mga problema, ano po sa Caloocan na gusto nyong masolusyonan ng pipiliin nyong kandidato? Ayun po, na maging mayor po ng inyong lungsod. Ano po ba mga problema dyan sa inyong lugar? Sali po kayo sa ating discussion. Kung gusto nyo po, may gusto kayong ibato, kahit anong tanong, I'm sure kakayanin po yan ni dating Senador Sonny Trillanes. Ang inyong mga katanungan, pwede po kayong mag-post sa ating live stream. Itatanong po natin sa kanya. Maari rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8689-3289 or 8689-3290. Again, that's 8689-3289. 8689-3290. Bago po tayo dumiretso kay Senator Trillanes, dito muna po tayo, bago tayo magtungo sa ating job interview sa ating aplikante, dito muna po tayo sa COMELEC para po sa ilang updates. Nasa linya ng telepono, Attorney Rex Laudianco ng COMELEC. Hi, Attorney Rex. Attorney? Magandang hapon po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Sagot Kita. Good afternoon po. Salamat po sa inyong oras. Abay, kamusta po ang pagmomonitor nyo po sa campaign? Ilan na po ba? May mga nakita na po ba kayong paglabag sa mga guideline? Meron na po mangilan-ilan na pinadalan po ang ating mga local offices patungkol po sa either unlawful campaign materials, yung mga lampas sa sukat, o kaya po yung illegally posted campaign materials na maaring tama sa sukat, ngunit inilagay sa mga puno, poste, kawad na kuryente na alam naman po natin pinagbabawal. Pagdating naman po sa gun ban ay halos 1,250 na po ang naaresto pagdating sa paglabag ng gun ban at halos 2,000 baril po ang nakukumpiska na ng ating PNP at ang NAAP. Marami na rin po kaming nakukuhang report. Katulad po itong napaulat na insidente daw ng vote buying sa Benguet. Ano po ba ang latest sa investigation nyo po rito? Yung sinasabi raw po na namimigay ng membership ID with cash ang isang party list. Tama po, ito nga po yung natutukan na rin ng COMELEC at ito po ay nasa ilalim na ng investigasyon ng Secretariat ng Committee on Contraband. Actually, Ma'am Cheryl, may 4 po silang unang iniimbestigahan at ikalima na nga po ito na nadagdag po sa kanilang imbestigahan. Asahan po ninyo na kami po ay magbibigay ng update sa patutunguhan po ng mga investigasyon na naganap. Kaya nga po sana sa ating mga kandidato, national candidates at pagtuntong po ng March 28 sa local candidates, huwag po tayong gumawa ng anumang pinagbabawal sa batas, lalong-lalo na po ang vote buying dahil po hindi magatubili ang COMELEC na imbestigahan tayo at kasuhan kung may makita po kung ebidensya ng paglabag. So ito po ang sinasabi nyo po na iniimbestigahan nyo, 5 na. Lahat po ba yun ay party list group? Ay, hindi lang po party list group. Meron pong parang 2 party list group dyan at yung isa naman po ay kandidato rin sa national positions po. Okay. Ang sinasabi po, may isa ring party list, na sinampahan ng kaso dahil sa umano yung vote buying din. Yung pong namigay ng sasakyan sa isang event, ano po ba ang initial na mga detalyeng nakuha nyo po doon? Tama nga po kayo, ayon po sa paglalahad dun sa sinumpaang salaysay ng ating complainant,
doon nga po sa isang campaign event ng isang naturang party list group na kumakandidato ay nagparaffle po sila at namigay nga po ng kotse. Ito po ngayon ay nadakit na ng COMELEC Law Department at susulong na po ang preliminary investigation dito dahil tahasang formal na kaso na po ito. Asahan po ng na-involved na party list group na sila ipapatawag at isasamon ng ating Law Department. Pag ganyan po, Attorney Laudianco, gaano kabilis nyo maa-actionan yung mga ganyang complaints po? Mahigpit po ang tagubili ng ating Commission and Bank na dapat sa lalong madaling panahon ay ma-actionan ito. Ang mangyayari po kasi dito, titignan natin, meron bang paglabag sa batas? Ito ba yung paglabag sa batas ay magiging election offense kung saan masasampahan sila ng kasong kriminal sa ating korte na maaaring magdulot ng pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagtanggal ng kalang karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public. At manganganak pa sa perpetual disqualification to hold public office. Maari pa po itong manganak ng isang kasong disqualification dahil ang paglabag po sa batas natin sa mga batas panghalalan ay pwedeng mag-disqualify. Hindi lang po mismo sa party list, kundi pati po sa mga nominee. Yun din pong sinampa na disqualification case sa mga Tulfo po because of political dynasty. Umuusad na po ba ito? Tama po. Ito po ay nadakit na at nairaffle na po sa isang dibisyon ng COMELEC. Ang pagkakaiba lang po nito, yung isa po is direkta ng petition for disqualification. Yung patungkol naman po dun sa maaring ma-alleged na vote buying, ito po ay isa-subject sa preliminary investigation dahil kasong criminal po ito, Ma'am Terry. Siguro po, paalala, ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling magbebenta at bumibili ng boto? Salamat po, Ma'am Cheryl, sa pag-empatay. Hindi lamang po yung bumibili ng boto o nagpapabili ng kanilang boto dahil po ang pamimigay ng anumang bagay na may halaga, pangako ng empleyo, regalo, promise ng satsa, na ang intention po makakuha ng boto o wag i-vote sa pamilya na kandidato, vote buying. Yung pagbibenta ng boto para sabihin na iboboto niya o hindi iboboto ng isang kandidato ay vote selling. Ang pagkakapuruso po nito ay pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal po ng karapatang bumoto at yung perpetual disqualification. Attorney Laudianco? Sorry po, pwede pong pihit po tayo ng kaunti, na puputol lamang po kayo ng kaunti. Opo. Ayon po sa ating po yung bumibili ng boto ang pinaparusahan, kundi pati po yung nagbebenta ng boto. Kaya po, iwaksi na po natin sa ating isipan na yung dating sinasabi, tanggapin ng pera, ibotong konsensya dahil lumalabag po kayo sa batas. At bukod po dito, yung tinanggap po ninyo na yan, babawiin nila sa pamahalaan ng higit-higit. Yung pong 500, 1,000, wala pa pong pisong equivalent niyan sa loob ng 3 taon. Kaya po tayo nagre-reklamo sa pantak na serbisyo, sira-sirang kalsada at iba pa. Diyan po nila kinukuha at binabawi yan. Yun pong mga kandidato na naisip ko lamang po kasi may mga nangyayari po ito na nag-o-offer, umatras ka na lang. Kunwari may ebidensya na nag-o-offer yung isang kandidato, ino-offeran yung isang kandidato ng certain amount, umatras ka na lang. Yung ba may pananagutan or pwedeng kasuhan po sa COMELEC? So po, ang mangyayari po kasi dito nila ay nagsasagawa po sila ng bagay na mag-undermine ang ating halalan. Hindi man po ito vote buying, kung hindi po ito isang pag-subvert sa ating mga election laws. At talaga pong pagkaganyan, hindi lang po yung kasong kriminal ang aatupagin ng COMELEC, kundi yung pag-disqualify dun sa mga kandidatong involved. At tatandaan po natin, pag disqualify po kayo ng COMELEC, kahit pa makakuha kayo ng boto, kahit pa manalo kayo, ay pabababait po kayo sa pwesto. Puntahan ko po yung mga balota natin, nasa 68% na, Attorney Laudianco, yung balotang mga napiprint nyo po. So, on track naman ho ba tayo sa target date? Tama po. Ngayon po ay nasa 48 million na mahigit ng balota at inaasahan po natin, baka bukas lang po, ay nasa 49 million tayo. On track po tayo, on time, at inaasahan po namin bago po matapos ang March, tapos ang 71 million balot. At bago matapos pong ikalawang linggo ng April, na-verify na lahat ng balota, na-impake na at ready na po kami to ship ito sa mga gagamit natin. Ang isang bago po ngayon, yung internet voting. Sino po ang pwede at kailan ang registration para po rito? Paano ang proseso, Attorney Laudianco?
Ayon po sa umiiral na batas, ang online voting at counting system o internet voting ay available sa ating mga kababayan na registered overseas. Ito po sa ating 77 posts at embassies nationwide. Internet voting na po sila. Magsisimula po ang kanilang enrollment. Dahil po ito ay parang yung mga online banking system natin. Bagamat ikaw ay rehistrado, kailangan po mag-enroll ka para makuha mo ang iyong account at password. Makagawa kami ng tinatawag na selfie, capturing ng document, pati na rin magagawa ng two-factor authentication para alam natin, ikaw ang bumoboto, ikaw ang nag-access ng sistema, secure ka. At ito po ay kagandahan nito, yung 30 days na voting period, saan man sila nandun, lalo-lalo na yung mga seafarers at marino, na madalas po, bagamat registered voter, hindi makaboto dahil Mayo, peak po ng shipping yan. Eh basta may internet doon sa kanilang barko, makakaboto po sila. Muli po ang enrollment mula March 10 at tatagal ng May 7. Yung pong ating trial period na pwede lang subukan yung sistema, mag-trial voting po sila, eh magsisimula po yan ng March 10 at tatagal hanggang April 12 dahil starting April 13 po, totoong botohan na po sila hanggang May 12. 30 days po ang kanilang voting. Naglunsad din po kayo ng Respeto Task Force para i-regulate ang surveys. Ano po bang klaseng regulation po ito? Napakasimple lamang po, Ma'am Cheryl. Kung ikaw ay lehitimong survey company, napakadali mong mairehistro sa COMELEC ang iyong gagawing survey. Dapat maipakita mo sa amin yung katotohanan. Sino ang nag-commission? Kailan ginawa? Sino ang respondent? At ano po ang methodology mo dyan? Nang sa gayon mapahiwalay po natin yung hindi totoo dun sa totoong survey na ang ginagawa po kasi ng hindi totoong survey, nakakiling po yung resulta niyan, gumagawa ng trend. At dahil po dito, ma-reinforce natin yung katotohanan sa halalan. Huwag po mag-alala, alam naman po natin, hindi na makaregulate po ito, lalong makakabolster sa reputasyon ng mga survey companies ang regulasyon natin ito. At binigyan po natin sila ng 15 days grace period dahil po naging effective na ito kahapon. May 15 days grace period po sila para i-comply. Yung napakasimpleng requirements lang naman ng ating survey. Okay. So paano po ang gagawin nito mga survey firms? Magre-report po sa COMELEC? Magpaparehistro muna po sila sa aming Political Finance and Affairs Department. Pakicheck na lang po sa aming website yung application form at yung mga dokumentong isasubmit. Pag yan po ay nasubmit na, aabisuhan lang po kami at ang gagawin pa nga po namin dyan, ipapublish namin sa aming website yung mismong lehitimong survey na nagawa. Nang sa gayon, nakadisclose lahat ng information ng ating mga kababayan. Kung nagtatanong pa patungkol sa survey na to, makikita on the other hand nga, yung sinasabi namin na mas gaganda pa nga ang imahe ng lehitimong survey company dahil tumupad sila sa regulasyon at diniklara nila ng totoo ang lahat ng impormasyon. Kasi hindi lamang naman po National Post ang sinasurvey. Meron din pagdating sa mga pag maiinit po yung labanan sa mga syudad, sa mga bayan, may kanya-kanya rin pong pagsasagawa ng survey. Ang kadalasan lang naman po na nakikita ng mga tao na survey firms, yan ang SWS, Pulse Asia, ang Okta. Pero meron po ba yan din yung mga mas maliliit na gumagawa ng local surveys? Marami po at marami po kaming nakikita na online yung ginagawa pa nga po. Kaya nga po ang kagandahan katuwang natin ang ating Facebook dahil may tagubilin din po kami na kapag ang isang hindi rehistradong survey company ay hindi nila papahintulutang ma-publish po ng hindi compliant sa registration at na hindi nag-declare ng lahat ng kinakailangang impormasyon. So ito po yung magkakatuwa na efforts natin lahat po. Kamagkailan lamang po may nangyaring shooting incident sa Maguindanao. Kinonfirm po yan ng COMELEC na election-related violence po ito? Tama po. Ito na po lumalabas na investigation, talagang election-related incident. Nakakalungkot nga po. Yung pong biktima dyan, si Atty. Samama, ay dati po namin naging kasamahan sa COMELEC bago po siya mapasok sa politika. Maganda lang po ay ayon sa huling ulat, stable na po siya. At dahil nga po dito, alam niyo po yung Dato Piang, dati na pong naka-red category yan at early February 2. Pag-itingin po namin ang puwersa ng pamahalaan dito para magawa po natin na wag nang maulit ang kahalintulad na insidente. Meron din po kaming natanggap na balita ngayon lang na meron din po isang shooting incident bagamat hindi kandidato po yung involved. Kamag-anak at asawa ng isang incumbent mayor at kandidato for re-election. Ito po ay tinututukan namin, malalaman natin kung election-related incident at mag-update po kami sa inyo. Saan lugar po yan, Attorney Laudianco? Ito po ay dito sa isang bayan sa Lanao del Sur, kagaganap lamang po. Ngayon lang po yan nangyari? Opo, ngayon lang po at tatanggap lang din po namin ang report mula po sa PNP at ito po yung iniimbestigahan nila. So far po, ilang election-related violence na po ang naitala ng COMELEC?
bago po yung kay Attorney Samama, may tito lamang po. So pang-walo po, election-related po ang naitatala ng COMELEC. Kung sakali mo po itong nangyari sa lahat ng confirm, ito na po ang pang-siyam na election-related incident. Baka po meron tayo muli nga paalala po sa mga kababayan natin. Ayan na nga po, palapit na ng palapit ang ating midterm elections. Tapos, come March, almost 1 month na lang, magsisimula na rin ang campaign period sa local possessions. Tama po, almost 1 month, March 28, simula na po ng kampanyahan. It's just 35 days to go before the election. So sa ating po mga kababayan, ito po panahon para suriin po natin ang dating pinilot, dating aktwasyon, pati na rin po yung mga balakin ng ating kwalifikasyon ng ating kumakandidato. Tandaan po natin, hindi lang dapat yung popularidad, kundi kakayanin ba nila, akma ba ang kanilang kakayanan doon sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Ang sinasabi nga po namin, baka gustong tumakbong senador, ngunit ang sinasabi pong pinapangako ay para sa isang mayor o gobernador, magkaiba po ang trabaho. At hindi po sa lahat, sana po wag tayo manggap ng anumang o bahin. Dahil tandaan niyo po, sa atin din po tapos po nilang makuha ang boto, mabayaran tayo, hindi na po tayo kikilalanin ng mga yan dahil ang atupagin na po nila ay pagbawi ng pera nila at paglilikom ng pera muli para sa susunod na halalan. At sa atin naman po mga kandidato, sana po wag tayo mag-resist sa anumang nabag sa batas, lalo na po violence, terrorism. Po ninyo pare-pareho ay para masasakot bayan. Kung nadadamay po ang reputasyon ng bayan ninyo at may nasasaktan ng mga inosenteng sibilyan, anong klaseng paglilingkod po ang ating pinapangako? Muli po, tumupad po tayo sa lahat ng regulasyong panghalalan, lalong-lalo na po sa Fair Elections Act. Maraming pong salamat sa inyong oras, COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Magandang hapon po. At mga kapatid, break po tayo ng kaunti lamang sa ating pagbabalik. Kikilalanin po natin ang isa po sa mga Caloocan City mayoral aspirant or candidate na sasalang po sa ating job interview. Ikaw kapatid, ano ang pamantayan mo sa pagpili ng kandidato? At dahil nga po, ang ating guest po for today ay tumatakbong mayor sa Caloocan, baka may mga nagikinig po dyan sa mga taga-Caloocan. Ano ho ba ang concern nyo po dyan sa inyong lugar? Ano yung mga problema ang gusto nyo agad na masolusyonan po ng mananalong mayor po dyan? Ayan po. Post po kayo sa ating live stream or tawag po kayo sa ating tanungan hotlines kung isa po din kayo sa mga gustong kumilati sa ating aplikante ngayong araw. 8689-3289 or sa 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang Sagot Kita aplikante serye kasama si dating Senador Sonny Trillanes. Nagbabalik po ang Sagot Kita aplikante serye. Ako po si Cheryl Cosim. Kilalanin natin ang isa sa mga Caloocan City mayoral aspirant. Sino nga ba ang Caloocan mayoral candidate na si dating Senador Sonny Trillanes? Ang kanya pong buong pangalan, Antonio Fuentes Trillanes IV. Ipinanganak po siya noong August 6, 1971. Graduate po siya ng Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering sa De La Salle University. Graduate po ng BS Naval System Engineering sa PMA, kung saan po siya ay cum laude. Kumuha ng graduate studies sa University of the Philippines sa kursong Public Administration, major in Public Policy and Program Management. Nag-aral din po siya ng National and International Security Program sa Harvard Kennedy School. Umupong senador noong 2007 hanggang 2019. Ngayon, kasama po natin siya live dito sa studio. Welcome back sa Sagot Kita, but this time, aplikante serye po tayo. Dating Senador Sonny Trillanes. And thank you for coming. Magandang hapon sa iyo, Ms. Cheryl, at sa ating mga listeners. Okay. Noong huli tayong nag-usap, napahapyawan lang natin Hindi pa, sabi mo, parang during that time, sigurado ka na rin, or yes, you were almost 100% na tatakbo bilang pagka-mayor ng Caloocan. Pero bakit hindi pagbalik sa Senado, Caloocan City ang gusto mong
pamunuan sana kung ikaw ay papalaring maging sunod na mayor? Dalawang reasons po yan. Una, yung aming grupo, yung Magdalo Party List, ay kung saan ako yung chairman, ay nag-assess kami whether feasible pa yung pagtakbo ng pagkasenador. Kasi nagbago na yung campaign, yung campaign politics sa Pilipinas, naging resource-driven na siya eh. So meaning mas malaki ang kailangan na pondo para ma-propagate mo yung mensahe sa mga botante. So nakita namin hindi namin kakayanin 'yon sa ganitong sitwasyon, kaya nagpasya kami to step back. Ngayon eksakto naman na imbitahan akong mag-explore ng pagtakbo ng pagka-mayor sa Caloocan. Kasi diyan ako pinanganak, diyan ako lumaki. Pero pagkatapos kong gumraduate sa PMA, ay hindi ko na nalalaman kung ano yung mga nangyayari diyan sa Caloocan. So, nag-ikot-ikot po ako, nagkonsulta, at nakita ko yung sitwasyon doon. Napaka malubha po ang sitwasyon sa Caloocan. Ang dami pong mahihirap. Sa totoo lang, ang pinakamaraming mahihirap dito po sa buong Pilipinas ay nakatira sa Caloocan. At ang pinakamalalang sitwasyon sa mga mahirap ay taga Caloocan. Kaya yun, pag nakita nyo yung mga number one sa pinakamataas na krimen, grabe ang korupsyon, madumi, sira-sira yung mga kalye, bahain, lahat ng sakit sa lipunan ay nandoon na sa Caloocan. Kaya nagpasya tayo na tumakbo ng lokal because naniniwala tayo kaya natin baguhin ang sitwasyon sa Caloocan. Isa po sa ibinida nyo ay yung inyong track record, yes. Senator Trillanes. Ang track record nyo against corruption. Tingin nyo bakit mahalagang katangian nito? At sapat ba itong edge against po sa inyong kalaban sa posisyon? Ang importante itong edge na ito dahil ito yung actually gagawin natin. Kasi ang pinakang ugat ng problema sa Caloocan is yung corruption. Dahil sa tansya namin, mga more or less 2 billion pesos kada taon ang nawawala sa korupsyon. At yan, pwede mong mabuhos yan sa iba't ibang services. Benepisyo sa mga iba't ibang sektor, pag-ayos ng mga infrastructure, paghikayat ng mga negosyo. Kumaga, natataboy sila kasi alam ng mga negosyante na grabe ang korupsyon, kaya nag-aalisan sila. Pero pagka nawala yung korupsyon, mahihikayat silang bumalik, lilikhato ng trabaho. At trabaho, this will solve the poverty problem, this will solve the crime problem. Marami siyang masosolve kung mawawala yung korupsyon. Ngayon, is this enough? Hindi yon given. Kasi kailangan natin makumbinse yung mga kababayan natin. So, we're in that process right now. Sabi nyo po ay umaabot sa tansya nyo, nasa 2 billion ang nakokorrupt. Baka po kasi balikan kayo ng inyong kalaban, yung incumbent, mayor na, anong pruweba? Anong para sabihin na may korupsyon na nangyayari dito sa syudad ng Caloocan? Bukod po sa mga ilang graft cases na na-file sa kanilang pamilya, ito po, basic na arithmetic na lang. May kita natin kung ilan yung pinapasweldo, ilan yung ginagastos sa maintenance and other operating expenses. Yan yung mga, kumaga automatic na ginagastos. Makikita nyo, napakaraming sobra. 11 billion pesos. Actually, yung 2 billion na yon, conservative estimate yon. Conservative yon. Kaya, yun ang reason kung bakit walang serbisyo. Biruin niya 11 billion pesos ang budget ng Caloocan, pero hindi mo siya makikita, hindi mo siya mararamdaman. Pag po kayo'y pinalad, kanina nabanggit nyo na po yung tingin nyong mga problema, sabi nyo nga po ay tinignan nyo muna, kailangan ka ba talaga, tingin mo ba talaga ay may magagawa ka para sa mga taga-Caloocan, at base po sa inyong pag-iikot, may mga nakita kayong mga problema. Pero ano sa tingin nyo yung pinaka dapat unahin na tugunan para maramdaman ng mga taga-Caloocan ang pagbabago or para mas maging maganda ang buhay ng mga taga-Caloocan? Actually,
maraming malubhang problema na pwede mong sabay-sabayin. Pero sisimulan natin doon sa corruption. Pagka natanggal mo yung corruption, magkakaroon ka ng libreng pondong na at least 2 billion pesos na ito naman ay pwede mong ibigay na iba't ibang pampondo ng social programs. Pwede mong magbigay ng benepisyo sa mga senior citizens kasi sila yung marginalized sector. Alam niyo sa buong Metro Manila, yung Caloocan lang ang walang benepisyo na regular yung senior citizens. At nagiging sila, parang nagiging yung pabigat sa pamilya. Feeling nila na hindi sila nakaka-contribute, nawawalan sila ng boses, hindi nila nagagabayan yung pamilya kasi nga wala silang financial independence o parang hindi sila nakaka-contribute. So, tutulungan natin sila. Meron kaming programang nakaalaan para sa mga senior citizens. Ngayon, yung healthcare, pwede mo na rin pondohan yung pagkalagay ng gamot, doktor. Kasi may ospital na 2 ang Caloocan, pero walang gamot. Building lang siya, no? Walang gamot, walang doktor. So, hindi napapakinabangan. So, yung mga taga-Caloocan, pumupunta pa sila ng Manila o Quezon City. Karatig syudad. Para mag-benefit sa ng healthcare man lang. So, yun immediately magagawa mo yun. Then, itong crime kasi, marami dyan, crimes of poverty yan. Meaning, bunga ng kahirapan, kaya sila napupunta doon. So, itong pag-generate natin ng employment through, again, eradication of corruption kasi magbibigay tayo ng mga tax holidays, tax benefits, reduction ng amilyar, lahat to encourage yung mga negosyanteng mag-invest muli sa Caloocan. Kasi tinaasan nila ng 300% yung amilyar. Tapos 200% yung mga business taxes. Kaya nag-aalisa na, nagsasarahan. So, nawawalan ng trabaho. Pero pag nawalan ng trabaho, survival ito. Kailangan nila ng pakain sa pamilya. So, pagka balik natin yan sila dito, through these incentives at alaman nilang walang korupsyon, dadami yung trabaho ngayon muli. So ngayon, malalayo na naman sila doon sa buhay ng crime. So ito na yon. So ito po, that's the reason why gusto nyong gawing business-friendly ang Caloocan City. Opo. Yes. Isa sa tingin nyo na nagpaalis or kaya ang mga negosyo ay nawawala ay dahil sa taas ng tax? Mabigat din nga po yun. Yes. Bukod sa... Minsan, ang mga negosyante, diba, lalo na like kung services or tinitingnan yan kung saan mababa, doon na lang sila magpaparehistro. Ayun. And aside from that, bukod sa tinataasan, nag-e-extort pa. So, ganun yun. Pag nalaman nilang walang extortion, tapos business friendly, meaning mabilis yung issuance ng business permit, occupancy permit, lahat-lahat, the board would get around na mas maganda mag-invest sa Caloocan. Ang hinihingi lang naman natin ay mag-empleyo sila ng mga taga-Caloocan. And that's a big boost aside sa local economy. Kung hindi, matutulungan natin yung mga pamilya ng Caloocan. Pero siguro naman po, Senator Trillanes, sa inyong pag-aaral din, may nakita rin naman kayong magagandang programa na magandang ituloy. Meron nga po ba na tingin nyo pag kayo'y pinalad, maganda yung konsepto, ideya na simulan pero kailangan pa ng a little push. Ano po yung nakita nyong maganda sana kung talagang napapakinabangan yung nasimulan ng programa ngayon para sa mga taga-Caloocan po? Ang isa namin nakita, yung birthday gift sa mga senior citizen. So, okay yon, pagpapatuloy namin yon, pero dodoblehin na namin. So, imbis na 500 lang, gagawin nating 1,000. Tapos, imbis na yung mano-mano system nila na pinapapila yung mga senior citizens, gagawin nating digitalize. Pwede silang makuha nila through GCash or other electronic banking system. Yan, e-wallet. Doon na mapupunta para ora mismo makukuha na nila kaagad. Imbis na magko-commute pa sila at pipila sila, balik-balik sila. So, yon ang i-improve natin. Isa sa mga improve natin na system. Sabi niyo rin po, problema mga kalsada. Yeah. Alam niyo ho, there is a running joke sa mga taxi driver na pagka Quezon City sila, suwabe pa, alam na nila pagka boundary na ng Caloocan, pagka lubak-lubak na.
So doon mo nalalaman na Caloocan ka na. It's sad, pero ganun talaga yung sitwasyon. Ganun rin, even Valenzuela. Pagka lubak-lubak ka, Caloocan ka pa. Pagpatag na, Valenzuela na. That's the running joke. Sa mga taxi driver, mga grab drivers, alam nila yung diferensya. So ang sinasabi niyo po, talagang napapag-iwanan ang Caloocan na kaya namang makipagsabayan sa mga kapwa, kapit syudad. Opo. Kasi yung Caloocan, in terms of land area, no, pangalawa siya sa Quezon City. Ang laki ng potential. Pinakamalaki. Oo. Pangalawa sa pinakamalaki. So, ang laki ng potential niya. Malaki yung ira niya because of that. Kumbaga, it's supposed to be one of the richest cities in the country. Pero, ganun yung, kumpara mo dun sa mga niwala naman sa top 5, mas maganda pa yung serbisyo. Yun po. Simula pa lamang po ng ating discussion with dating Senador Sonny Trillanes sa mga taga-Caloocan. Shoutout po sa inyo. Baka may mga gusto po kayong itanong. Sumali po kayo sa pagkilatis natin sa ating aplikante na tumatakbo pong pagka-mayor sa inyong lugar. Maaari po kayong mag-post sa ating live stream ng inyong katanungan or tumawag sa ating puntanungan hotlines at mamaya po ay diretso nating ipapasagot po yan kay dating Senador Sonny Trillanes. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Kasama pa rin po natin si dating Senador Sonny Trillanes na tumatakbo po bilang mayor dyan po sa Caloocan City. Klaruhin lamang din po namin. Hindi po si Senator Trillanes lang ang aming inimbita dito sa programa. Inimbitahan din po namin si incumbent Caloocan Mayor Malapitan pero tumanggi po siya. Nag-no po siya sa programa. Pinadalhan din po namin ang imbitasyon ng iba pang tumatakbong alkalde dyan po sa inyong lugar sa Caloocan, kagaya po ni June Anquilan, Richard Canete, Bong Kabihan, Ronnie Malunes, and Danny Villanueva. Pero wala po kaming natanggap na sagot sa kanila. Pero klaro rin po na nakatanggap po kami ng pagtanggi or no na sagot mula po sa incumbent mayor. Para lamang po klaro na gusto po namin na mabigyan po ng pagkakataon pag nag-invite po kami sa isang syudad ng mga tumatakbong mayor, lahat po yan ay iniimbitahan po namin. Kasama pa rin po natin dating Senador Sonny Trillanes. Sen, dito po ako sa mga tanong, gusto kong bigyan ng priority yung talagang mismong mga taga-Caloocan, 'di ba? Yung kanilang mga katanungan. Si Noah Agunod, sabi niya, ang daming basura dito sa Caloocan. Parang wala nang magagawa dahil matagal nang mabasura dito sa amin. Pero anong plano mo para luminis naman dito? Sana yung makatotohanan. Okay, yan pong garbage problem sa Caloocan. Again, mauugat natin yan sa korupsyon. Kasi ang nakalagay sa kontrata supposed to be twice or at least once a week. Pero ideally, twice a week ang collection. Ang nangyari ngayon, because of corruption, once every 2 weeks na lang ang collection ng basura. Tapos, sila? Dahil nga din sa corruption, imbis na dadali nila ito sa Rizal na dump site, no, yun yung binibigyan ng tipping fee ng MMDA, dinadala nila dun sa isang barangay, sa District 3, sa barangay 186 at 185 yung dump site. So para makatipid. So dito makikita na dahil sa korupsyon, nababawasan yung frequency ng pagkolekta. Tapos, doon pa tinatambak sa Caloocan mismo yung basura. Ngayon, ang solusyon dyan, pag tinanggal mo yung corruption, pagka sinabi natin na twice a week yung collection, dapat twice a week ang collection. Tapos, maglalagay na rin tayo ng mga dumpsters, pati basurahan. You'd be surprised, dito po sa buong lungsod ng Caloocan, wala kang makikitang basurahan. So, yung tinuturo sa eskwela na magtapon ng basura sa basurahan, wala pong saan itatapon kung wala makitang yun basurahan? Nga po, 'di ba? Kasi kunyari pumunta ka sa, let's say, sa Singapore, no? Every 50 meters merong basurahan diyan.
para kung ano man yung gamit mo na kailangan mo itapon, maitatapon mo kaagad. Very basic, very elementary, no? Walang basurahan, walang dumpster. Yung dumpster, ito yung habang walang koleksyon kung saan mo ilalagay. So, dapat doon sa dumpster. Kasi pag walang dumpster, nilalagay nila sa poste yung mga supot-supot. Pag kinalkal yan ng aso o pusa, ano yan, kumakalat. Tapos pagka umulan, nagbabara sa mga estero. So, nagkakaugat-ugat yung problema na yan. Ngayon, there is now a technology also, aside dun sa mga sinabi natin na frequency, dadagdagan yung frequency ng pagkolekta by eradicating corruption, di ba? Ngayon, meron din technology na yung environmentally friendly na incinerators. Ito na, para yung imbis na dump sites, nare-reduce mo na ito, pero yung exhaust niya ay hindi siya hazardous to health. Oh. So yun yung dito kasi yung dump sites, yung methane fumes niyan open yan tapos may seepage pa sa water system natin. Mas marami siyang problema. So there is a technology available at yun yung plano natin gawin sa Caloocan. Sinasabi nyo nga po, ang ugat nitong lahat na mas marami sanang programa at proyekto pong magagawa sa Caloocan kung walang corruption. Kung kayo po ay palarin na maging mayor, gaano po kayo magiging transparent? Pagdating sa program, sa projects, yan po yung... Pupunta po tayo dun sa track record ko sa Senado. Alam niyo po ba na kahit pinagbawalan na ang pag-i-issue ng yung SALN, hindi na nagpa-publish, ang opisina namin, pinapublish namin sa website. That's how transparent we are. At yung 12 years ko na stint sa Senado, kahit na dumadaan sa atin yung national budget na trillion yan, ni isang kaso po ng corruption wala po tayong natanggap, no? At kaya yun yung track record na bibit-biting ko sa Caloocan. Si James Aligato, ano ang gagawin mo sa mga empleyado ng Caloocan kapag nakaupo ka na? Sa wala tayong ili-lay off. Siyempre yung mga ghost employees, makikita naman yan sa audit Yung nasa payroll lang pero hindi naman existent. So mawawala yon. Pero yung mga existing, lang yan. Kasi ako nga yung naging chairman po ng Committee on Civil Service. So kailangan natin respetuhin yung civil service laws natin. So continue lang sila. In fact, yung mga casuals ngayon ay kung qualified na sila mga regular, irregular natin. Tapos yung job order, ganun din. Yung mga karapat-dapat na i-evaluate magpatuloy. talaga, pipiliin. Hindi tayo magiging bengador kahit na nagtatrabaho sila ngayon dun sa current administration. Pero ipagpapatuloy natin yung kanilang serbisyo if warranted. Si William Alimpolos, ang daming nakawan dito sa Caloocan. Paano nyo ito susolusyonan? Yung peace and order, alam nyo naman, yan yung ating forte, no? So, ito, gagawin natin, mag-set up tayo ng Emergency Management Command Center. Ito yung magiging receiving station ng mga emergency na tawag. Tapos, may monitoring system din siya. May maglalagay tayo ng mga CCTV cameras sa mga iba't ibang sulok ng Caloocan, lalo na yung mga crime prone, na may yung high resolution at may facial recognition software para ito magiging deterrent at the same time sa investigation kayang-kayang matugis kung sino man yung mga nagkasala. Aside from that, gagawa tayo ng citizens patrol. Kasi ang kailangan dito is yung police visibility or law enforcement visibility. Pagka may nagpapatrolya dyan, may rumoronda dyan, na meron pa ring kadre na pulis diyan na isang team, pero yung citizens patrol, they can cover more ground. At that way, syempre mahirap gumawa ng krimen pagka may magre-responde, isang sigaw mo lang andyan na. So yan yung mga gagawin natin. We intend also to put up a barangay intelligence network sa iba't ibang barangay para nalalaman kung ano yung mga nangyayari doon, kung may mga sindikato
matutugis po natin yan. So, we have a comprehensive peace and order plan in place for Caloocan, should we make it. Sabi ni Ernesto Brun, sobrang napag-iwanan na ang Caloocan kumpara sa mga iba pang syudad sa Metro Manila. Yun po ay komento ni Ernesto. Yes. Si Leo Kabagsang, meron na kaming ayuda. Mhm. Anong klaseng tulong ang maibibigay mo? Ano kaya ibig sabihin ni Leo about it? Okay. Yung ayuda kasi galing national po yan. Galing yan sa congressman, whether AKAP yan, AIX, or TUPAD. Galing yan sa national or sa DSWD. Yes. Pero yeah. paalalahanan ko lang, pero hindi po nila pera yan Yeah. ng mga congressman. Pera po natin Pera, yan. oo. Taga-allocate lamang po sina congressman Yeah. at si mga senador. Yan po ay pera natin ng taong bayan. Yes. So, Kasi minsan nagagamit po eh. salamat po for that clarification. Yes. Ang bottom line, pondo po yan sa national na binababa sa local. So kahit sino po ang mayor doon ay magpapatuloy pa rin yung ayuda na natatanggap nyo ngayon. Kunyari yung social pension ng senior citizen, galing national po yan. Incidentally, I'm one of the authors of that Expanded Senior Citizens Act kung bakit nagkakaroon ng social pension po ang mga senior citizen. So national po yan. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung social programs ng City Hall. So marami po tayong madadagdag dun sa current na natatanggap nyo. Si Robert Villaeva, sa Maynila, Makati, libre po ang uniform ng estudyante. Dito sa Caloocan, wala po. Oh, yan po, very basic yan. Kailangan i-provide yan. Kasi kailangan nga ma-encourage yung mga magulang mapaaral nila yung mga anak nila. So kung matutulungan natin sila sa mga gastusin na ganito, malaking tulong sa kanila. And incidentally, i-mention ko lang, ako rin po yung principal sponsor ng 4-piece law. Ito yung nagbigay ng suporta sa mga pamilya na nagpapaaral ng mga bata. So 4 million families yan ngayon nationwide. Sa Caloocan kasi pinipili ng mga kapitan, pinipili ng City Hall. So dadagdagan natin yan, yung 4-piece beneficiaries. Malaking bagay na naman ito sa mga magulang na nagpapaaral. Tama lang po yung pagpili sa mga nararapat. Yeah. Diba? So yan yung nararapat na mapuntahan po nito dahil hindi pa rin natin maialis. May mga report, pero iniimbestigahan naman din po yan ng DSWD na sinasabi na hindi naman dapat nasa listahan, ay nasa listahanan. Pero again, that's on DSWD. Ito po, isa pa, si Gigi Monteverde, paano nyo susolusyonan ang traffic sa Caloocan? Okay. Yung traffic kasi, iba't iba ang reason ng traffic. So pinag-aralan po namin yung District 1, 2, and 3. Yung District 1 na traffic is more of congestion. Doon sa District 2, ganon, congestion. Doon sa District 1, yung kalye, sira-sirang kalye, tapos walang mga traffic light. Yung lubak-lubak, eksakto doon sa mga intersection. Kaya nag-i-slow down yung mga sasakyan. Tapos yung iba, yung very basic lang na hindi humihinto kung saan yung nararapat na hintuan. So kumbaga, nagkaroon ng breakdown din ng discipline precisely because walang maayos na traffic management system. So sa District 1, 2, and 3, iba-iba. Yung sa District 3, dahil doon sa ongoing construction ng MRT, palagay ko naman pagka nag-clear up yon, magki-clear up din yung traffic. Dito naman sa District 2, it's about yung system, yung order, Ngayon we're looking at yung sistemang ginawa sa New York na yung one way. So that will help. Para tuloy-tuloy. Oo, so yan ang pwedeng makapag-solve sa mga congestion problem. So yan po, meron din po tayong naiisip na plano to solve the traffic. I have 2 last questions. 1 minute to go actually. Wala na palang oras pero ito. Kasi si Laila Chavez, yung mga vendors po ba, anong plano nyo? Lilinisin nyo po ba yan? Ngayon po, habang wala tayong paglilipatan nila, there is no reason para alisin sila dahil alam nyo yung mga bukod sa hanap buhay nila,
yung consumer, so wala silang pupuntahan. Kasi ginibanan nila nung incumbent mayor yung mga palengke at yung dating lugar ng mga vendors where they used to sell their goods. Ngayon na-display sila. So as is lang muna until mahanapan natin ng mas maayos na lugar. Panghuli po, si Lilibeth Ortiz, kumuha ako ng marriage certificate sa city registrar. Nagbayad ako ng 200 pesos, pero walang resibo. Paano kaya yun? Anong plano nyo sa ganyan? I mean, that's, pwede kasing isa yun sa dahilan ng, corruption. So, meron tayong mga sistemang naisip, gagawin na nating online para yung payment online na rin para automatic may resibo. So, yan yung sinasabi natin na widespread bureaucratic and top-level corruption na kailangan natin tanggalin sa Caloocan. Senator Trillanes, panghuli, bakit dapat kang iboto ng mga taga-Caloocan? Unang-una, nagpapasalamat ako, Ms. Cheryl, sa inyong programa. Tayo po ay tumatakbo dahil plano natin ayusin ang mga problema sa Caloocan. Tayo po ay tumitindig sa ating track record. Masasabi natin that by training and education, we have prepared for this job at marami po tayong magagawa. Marami tayong matutulungan ng mga taga-Caloocan at pretty soon, makikita natin, we will have a city na pagmamalaki talaga natin na maunlad at talagang mapayapa. Yan po. Marami pong salamat for making time. Caloocan Mayoral Aspirant Antonio Trillanes IV. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon sa inyo, sir. At dito po nagtatapos ang isang oras ng tanungan at sagutan. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Kita-kits tayo tomorrow. Sagot kita.